good evening pa sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-104th day ng ating share ng devotion video. At ngayon po ay oras na para ating pagbulig-bulayan ng salita ng ating Panginoong Diyos at magpasalamat sa Kanya sa buong araw na sinamahan niya tayo upang mapagtagumpayan ang buong araw na trabaho at mga ginawa natin. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon at salamat din sa kakatapos lamang namin na Thursday devotion ng Alive in Christ Hong Kong, Panginoon, na kung saan ay pinasilitate ang aming Pastora Joy Habon na nasa Alive in Christ Baguio, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga karunungan na nadagdag sa amin Panginoon, at alam po namin Panginoon na sa inyo nagmumula ang karunungan Panginoon upang aming matuklasan ang mga bagay na kailangan naming malaman pa Panginoon o maidagdag sa mga kaalaman na ipinagkaloob niyo na sa aming Panginoon. Ngayon din po Panginoon, nagpapasalamat kaming lagi Panginoon sa inyong paggabay at pagbibigay ng lakas, buhay at hininga sa bawat isa sa amin Panginoon upang magamit namin ito upang maging productive sa bawat araw Panginoon. Ngayon din Panginoon, idinadalangin ko rin po at pinasasalamat ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, na kung saan Panginoon ito ay aming maipagsasabi Panginoon sa lahat ng tao at maipapabalita sa lahat ng parte ng mundo kung ano ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus Panginoon upang tubusin ang kasalanan ng lahat. At ito ay libre niyo ipinagkakaloob sa bawat isa Panginoon na willing na tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Gayon din po Panginoon, salamat sa paglukob sa amin ng banal na Espiritu Panginoon, na kung saan Panginoon ang banal na Espiritu ang nagkukonvict sa amin Panginoon upang kung ano man ang aming kailangan ipanalangin Panginoon, na ang aming kailangan sabihin sa aming mga makakausap Panginoon. Ngunit lalang higit Panginoon, kayo po ang nagbibigay ng rema nito sa kanilang puso at isip Panginoon, at upang tanggapin nila ang anumang kanilang napakinggan na ayon sa inyong mga magagandang balita Panginoon. At dalangin po namin Panginoon na kayo ang lagi namin mailuklok sa kataas-taasan Panginoon, inyong kapurihan, ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig at pagpapatawad at pagtagamp sa amin Panginoon. At kami pong mga lingkod ninyo Panginoon ay manatiling humble lang Panginoon, na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Muli binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 19:26. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Message, at sinabi nga daw ni Jesus na kung sino daw ang mayroon ay bibigyan pa daw iyon, at kung sino naman daw ang wala, kahit may kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Application, kaya sa mga paliwanag sa naunang mga talata, kung ginagamit natin para sa kalooban ng Diyos ang mga binigay sa atin, dadagdagan pa niya ito. Kasabihan ng marami na hindi natin kasalanan kapag ipinanganak tayong mahirap. Pero kapag namatay kang mahirap pa din at walang nabago sa buhay mo, kasalanan mo na iyon. Dahil kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng lakas, buhay, talino at kakayahan ay para mapaunlad ang ating buhay. Lalo na kung mahaba ang naging buhay mo, dahil napakarami mong araw at oras na sinayang kung nanatili kang mahirap. Pero ang mga nagsumikap, nangarap, nagtrabaho, nagnegosyo ng ibang bansa at ginagamit nila ang mayroon sila para mapalaganap ang mga mabuting balita ng Diyos, ay umasenso sila. Yumaman, natupad ang mga pangarap, nakapaglakbay sa maraming lugar at bansa. Naging masaya at maginawa ang buhay dito sa mundo, kaya maluwalhati kung papanaw man anumang oras. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, 'di ba? Ayan, galing na mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus, 'di ba, na kung saan nakita nga natin sa example, 'di ba, na ang taong hindi marunong mag-handle ng mga ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Diyos, ay ang mangyayari sa kanya ay mas lalong mawawalan pa, 'di ba? So may iba sa atin sinasabi natin, 'di ba? And kagaya nga dun sa aking na i-upload na video about seeing Jesus in giving, 'di ba? Dahil ang ating Panginoong Yesus, siya ay nagahari at kasama ng ating Panginoong
Diyos sa kaharian niya sa kalangitan, subalit nagpakababa or nagpakaaba siya na pumunta dito sa lupa, 'di ba? Para maraming kayamanan or sabihin mong pinakamayaman, subalit ang ginawa niya ay pinili niyang maging mahirap para kasama tayong mga tao, para tubusin tayong mga tao, at ang lahat ng ating kasalanan ay napunta sa Kanya. Siya ang nagpasan sa krus at siya din ang namatay o dumanak ang dugo at nasugatan at nahirapan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, di ba? So, dito, ayan, na paano ba natin ipapamuhay ng maayos ang ating buhay o anumang pinagkaloob sa atin ng Diyos na lakas, kakayahan, talino, kayamanan, 'di ba? Yun ay ayan, parang isang example, 'di ba? Yun na nga ginawa ko ng example ang aking sarili para sabihin ng iba na wala nang ikino-compare o sinasabing pangalan nila, 'di ba? So, kagaya natin, pinagkalooban nga tayo ng Diyos ng talento sa pagsulat, 'di ba? Na kung saan masipag tayong magsulat, na meron tayong written devotion, and at the same time, ay pinagkalooban din tayo ng Panginoong Diyos ng kakayahan na makipag-usap sa tao. Ayan. So, medyo may kadaldalan po ang inyong lingkod, pero ginagamit naman natin ang ating kadaldalan sa kalooban ng Diyos or sa mabuting bagay, which is ang confess with our mouth or ang pagpapahayag ng ating mga labi at ng ating bibig kung gaano kabuti, gaano ka mapagmahal, at paano tayo tatanggapin ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, 'di ba? So nakatulong po 'yan ang ating pagsasalita upang nung tayo ay nag-evangelism ay makausap natin ng puso sa puso ang ating mga tinutulungan upang magkaroon ng relasyon at tumanggap sa ating Panginoong Yesus, 'di ba? Dahil sabi nga ang lahat ng bagay ay maaring magsimula sa ating simpleng pakikipag-usap, ayan, pakikipagpalagayan ng loob sa ating kapwa, 'di ba? Na kung saan pwedeng diyan sila matouch, especially kapag pinag-pray mo na sila lalo about sa family, sa mga amo, 'di ba? So, kung sila ay napapagod na dahil syempre hindi natin alam kung gaano katagal na sila nagtatrabaho dito sa ibang bansa, 'di ba? Pero sabi nga, ayan, sa buhay natin, yung pinagkaloob sa atin, pag nanatili tayo na mahirap or nakasadlak pa rin sa kahirapan, kahit mahaba yung naging buhay natin dito, is sayang yan, 'di ba? May iba na kahit maiksi ang naging buhay, pero nagamit nila ito ayon sa kalooban ng Diyos, nagpagamit sila sa kalooban ng Diyos para na rin silang nabuhay ng mahabang mga taon, 'di ba? So, yun nga, wag nating sasayangin kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, dahil baka kukunti na lang or iisang talento, iisang kayamanan, iisang pera na lang yung nalalabi sa'yo. Kukunin pa ng ating Panginoong Diyos lalo yung buhay mo, 'di ba? Dahil sabi, hindi ginagamit ng anak ko na ito sa maayos at kalooban ko, ang pinagkaloob ko sa kanya. 'Di ba? So, ang Diyos, pwede niyang baguhin yan sa isang iglap. O sige, kukunin ko na lamang ang buhay at espiritu na ipinagkaloob ko sa anak kong ito at ibibigay ko doon sa iba yung talento or kakayahan or kayamanan na meron siya, 'di ba? So, hindi natin masasabi, may iba, 'di ba, yung mga mayayaman, ang ginagawa nila, ipinapamana nila sa mga katulong nila ang kanilang mga kayamanan, lalo na kung sila ay may taning na ang buhay, 'di ba, or mamamatay na, 'di ba? So may mga ganong cases na nangyari. So ang katulong, dahil syempre pinagsilbihan niya sa lahat ng kanyang kakayahan, lahat ng kanyang lakas ang kanyang amo, at nung matatapos ng buhay ng kanyang amo dito sa mundo, ay siya yung pinagkatiwalaan ng kanyang amo na mag-ingat nung mga inipon ng kanyang among mayaman, 'di ba? So kung ang ating Panginoong Diyos na pinakamayaman sa lahat ay pinagkalooban ka ng ganyan, 'di ba? So syempre, nasa sa iyo ang paggamit din, kung gagamitin mo ito sa maayos, sa kapaki-pakinabang, at lalong higit sa pagpapalawig ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. May iba nga, 'di ba? Sabi ng iba, bakit yung mayaman na yan lalong yumayaman? Kasi may iba sa kanila or hindi nila alam na yung ginagawa nilang pagtulong, halimbawa pagdodonate nila sa mga churches, sa mga pastor, sa mga workers, sa mga missionaries, or pagpapakain sa mga orphan, sa mga balo or mga widow, 'di ba? So hindi nila alam na yung ginagawa nila is yun yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, pero may iba sa kanila unaware dahil nga
wala pa silang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Kumbaga, wala pa silang nakapapakinggang message, the good news of the Lord. Kaya, kapag merong nagbahagi sa kanila, dun nila malalaman o mabubuksan ng kanilang isip na, yung ginagawa ko pala na pagtulong na yun sa aking kapwa or pagbibigay na walang hinangad na kapalit, ay yun pala ay isang gawain na kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. So, 'di ba? Sabi nga, paano nila mapapakinggan or paano nila malalaman na mayroong tagapagligtas at nagligtas sa kanila kung walang mangangaral o magpapaliwanag sa kanila, 'di ba? So, tungkulin ng bawat isa sa atin na ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga kakilala, kamag-anak o makikilala pa, upang sa gayon ay malaman nila kung ang ginagawa ba nila ay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos o hindi, 'di ba? Para kung saan maging guide nila para ang mas magawa nila ay ayon sa will o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon, ang buhay natin ay maging mapayapa, masagana, at puno ng pag-ibig at pagpapatawad at halingit na kalulugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. So now ay may natutunan kayo sa ating devotion ngayon, and let us all end up into prayer pa rin. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, sa inyong mga salita dito, Panginoon, na hindi nyo hahayaan, Panginoon, na pumanaw kami sa mundong ito, Panginoon, na hindi namin nakakamit, Panginoon, ang tagumpay na nagmumula sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ano man ang aming mga maging tagumpay, Panginoon, ito ay aming ibahagi sa aming kapwa at wag namin itong ipagdamot, Panginoon, sapagkat kayo ang nagbigay, Panginoon, at kayo rin ang may karapatang bumawi ng mga pinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. At dalangin po namin na pag-iingatan namin ang mga ipinagkaloob nyo, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay lagi namin kayong maluwalhati at mapasaya sa aming ginagawang pagbabahagi nito sa aming kapwa, Panginoon. Nang sa gayon, sila din ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon, magkaroon ng pagkakilala at matibay na relasyon sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na lahat ng aming mga panalangin, whether it's physically, Panginoon, financially, Panginoon, aming health, Panginoon, at kaligtasan ng aming mga pamilya at namin din, Panginoon, at ang mga emotionally, Panginoon, ang mga problema ng bawat isa, Panginoon, mga broken relationship, broken family, Panginoon, kawalan ng pag-asa ng aming kapwa, Panginoon, ang pagkapagod nila, Panginoon, sa anumang ginagawa nila, Panginoon, o pakaramdam nila, Panginoon, ay walang direksyon ng kanilang buhay, Panginoon. Kayo po humipo sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon sila ng liwanag na nagmumula sa inyo, Panginoon. Gayon, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon, kayo din po ang siyang alam naming nagkakaloob nito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay mas marami pa kaming makilala, Panginoon. Mas marami pa kaming mapatanggap, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At mas marami pa po kami, Panginoon, na mailapit sa inyong kaharian. Nang sa gayon, Panginoon, lahat kami ay sama-sama sa inyong kaharian, paglisan namin sa mundong ito, Panginoon. At we declare, Lord God, na kagaya sa pinag-aralan namin Bible verses ngayon, Panginoon, na sa inyong mga salita, Panginoon, na kung kami ay mananalangin, Panginoon, at nakikita ninyo, Panginoon, na nasa amin ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, anumang aming hilingin, Panginoon, ay inyong diringgin at tutuparin o hahayaang mangyari sa aming buhay, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat, anuman deepest prayer ng aming mga kapwa, Panginoon, at nakikinig nito, Panginoon, ay kayo po ang nakababatid at kayo po ang sasagot nito dahil kayo ang aming Abba Father. We honor you, we love you, Lord God, and we glorify your holy name. This we pray in our Father Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.